bukong. Yan po ang importante, mailubog sa lupa. At least dalawa. Pinakamaganda dalawa. Kaya ito, ayan o, may sobra, 'di ba? Wala siyang bukong dito. Lalagarin ko pa yan dito malapit sa bukong. Kasi ito, useless ito mga kabokals, useless yan. So ganito yan mga kabokals, ayan o. So ito yung taas, ito yung baba. So ito dapat ay lulubog. So 1, 2, dalawang node yung tatlo pa nga, ayan o. Tatlo yung node na may lulubog. Okay lang yan. Ito. Yan. Yan. 1, 2, yan. Dalawang node. Tatabunan pa yan. Ganyan po magiging itsura niyan. Ganito. Yan, ganyan magiging itsura niya mga kabokals. Ito nga hindi pa dikit-dikit. Oh, hindi pa masyadong dikit-dikit yan. Ganyan ang magiging itsura niyan. Hello mga kabokals. Magandang hapon. So ngayon po ay magtatanim naman tayo ng Madre de Agua. Ito nga po yung hinarvest natin noong nakaraan. Yan, ito yung mga hinarvest natin noong nakaraan. So magtatanim tayo kasi nga dun sa binakanting lote nung ating mga Muscovy duck ay doon sa gilid niya ay maghihilera din tayo ng Madre de Agua. So dito tayo kukuha kasi matatangkad na ito. Ito mga kinuha natin nakaraan. Ito, itatapisin natin yan, yung mga yan. Tatanim natin doon. Saka ito babawasan natin yung para siya, sanga uli ng panibago. Ayan, so tuloy-tuloy pati itong area na to mga kabokals, tataniman ko ito. Natural ako magagawa natin ngayon. Pero ayan. Dito kasi ito kasing baboyan natin na yan, yung kulungan ng baboy na yan. I-extend ko yan eh. Nasa plano po, pero hindi pa naman ngayon. I-extend ko yan hanggang dito siguro. Yung sa may manok. Yan, konti lang sa may banggirahan natin. Hanggang dito. So makagagawa pa siguro tayo ng mga apat na butas para sa ating baboyan. Isang diretsyo ng ganyan. Yan. Para itong hallway na to isang diretsyo. Ganyan po mangyayari niyan. Kaya dito, pwede pa ako magtanim dito ng Madre de Agua. Maghihilera na tayo dyan ng Madre de Agua. So ngayon, ito po muna. Dito tayo magtatanim. Dito sa binakante ng mga pato. Diyan ka lang. Duck killer. Yan, narinis ko na. Natanggal ko na yung mga pugaran nila. Dito tayo maghihilera. Yan. Mga dalawang hilerang ganyan ng Madre de Agua. Yan. Hanggang dito siguro. Hanggang dito muna. Pail na ganyan. Ipapail natin ng ganyan. Yan kasi hindi ko pa nalinis. Ito, gigibain ko na ito eh. Gigibain na natin yan. Tapos yun, piliin ko pa yung mga pwede dyan. Yan yung takip ng pugaran ng mga pato natin dati. Yan. So yun ang gagawin natin ngayon mga kabokals. Magtatanim tayo ng Madre de Agua. Dagdag pwersa sa ating pulutong. Yan mga kabokals, gagamitan natin ng lagari. Ba't ko ba ginagamit ng lagari? Gusto ko eh, joke lang. Hindi kasi para mas maganda yung putol mga kabokals. Para hindi bumibiyak kasi minsan pag tinaga natin bumibiyak. So ito, pakita ko lang sa inyo sa mga bago sa channel ko. Ito mga kabokals yung node. Ito. Node, yung bukong. Ayan, bukong. Yan po ang importante, mailubog sa lupa. At least dalawa. Pinakamaganda dalawa. Kaya ito, ayan o, may sobra, 'di ba? Wala siyang bukong dito. Lalagarin ko pa yan dito malapit sa bukong. Kasi ito, useless ito mga kabokals, useless yan.
Hindi tinutubuan ng ugat yan. Ang tubo ng ugat dito sa may bukong. Diyan na tumutubo ang ugat. Kaya ito, useless itong mahaba na ito. Yan. So yan, diba? So yan, ito ilulubog natin sa lupa. At least dalawang node. Pero ito, yan. Yan na yun. Ito hindi na natin puputulin. Ganito na siya kahaba. Para ultima na matangkad na kaagad siya. So, kukolekta muna ako. Ito yung mga ganito. Tatanggalin ko na to. Itong mga ganito sanga. Yan. Lagay natin dito malapit. Ayan. Diba? Ayan. Yan siya. Baka hindi ko na magamit itong main stem mga ka-vocals kasi ang dami palang ano, yung mga sidings ito, yung mga sanga. Dito pa lang pala baka mapuno na natin yung patuhan. Ano? Sayang din kasi ito pag ano. Kasi maganda po nakakuha ito para itong main stem. Kunyari nakuha natin lahat yung sanga, magpuputukan ulit yung mga gilid na yan. Shoot uli ng mga bagong sanga na masariwa. Mas maganda ba? So yan. Ito na lang muna. Pagka saka na tayo gagamit ng main stem, pagka wala na tayo makakuha ng ganito. Kasi yung iba doon marami din ganito eh. Oh. Gamitin muna na lahat natin yung mga ganito. Ano kasi ito minsan nalalaglag, sumasampay sa lupa. Ay, sumasahid sa lupa pag sobrang bigat. Kaya maganda na kukuha din natin. Ito masyadong baliko. Alin natin to. Puputulin ko dito, yan. Para ito yan. So, di ba? So, ito tatanim diretso. Kasi ito diretso. O, di ba? Naging dalawa pa siya. Ito diretsuhan na lang to. Madali lang ito mga ka-vocals, mga 2 to 3 weeks lang yan. Lalo na ngayon nag-uulan pa. Sakto to. Kailangan itong buong buwan ng December makapag mass production na tayo or mass planting na tayo ng Madre de Agua habang nag-uulan pa. Kasi pag tumungtong ang February hanggang March, na yan, tagtuyot na yan. Pero wala nang problema yan kasi may poso tayo. Pwede na madiligan yan. Yan. Pwede rin yung pang-prune kung may yung cut na pang-prune. Pwede naman gamitin nyo sa ganito. Ito parang hindi na maganda oh. Wala to mga ka-vocals, naninilaw oh. Ibig sabihin papatay na yan ganyan. Ayan mga ka-vocals, puro retaso lang yan, yung mga gilid-gilid na tangkay. Hatiin natin yung masyado mahaba para ma-multiply natin, dumami. Para mas marami tayong cuttings na katulad nito. Kunin pa natin. Actually mga ka-vocals, yung ganito, mas mabilis itong tumubo kaysa doon sa matataba. Mas mabilis na mabuhay ba. Basta alaga lang sa dilig. Buhay ka agad siya. Yan o. And sariwa. Yan, kapuputo lang naman natin eh. Ang problema lang kasi sa ganito,
mabilis siyang matayo kasi syempre payat. Pero kung katulad nito, pag putol natin tanim kaagad, mabilis siyang mabuhay. Gagawin natin yung katulad sa old area mga kabukals na ano, punong-puno tayo ng Madre de Agua. Yan ang ating gagawin. Isa rin po sa dahilan kung ba't nagbawas ako ng manok saka ng pato, kasi para yung space mas magamit ko sa mga pananim kaysa sa mga alaga na nakalagay. So mas maganda, mas marami tayong pananim kaysa sa alaga, kasi para tipid tayo sa ano, pagpapakain natin mga alaga. Yun lang mga kumikita talaga ang ano, ang kailangan i-keep. Well, yung kambing wala namang ginagastos masyado dyan, so kaya nandiyan pa rin sila. Kasi nasabi ko yung mga dating mga manok, yung mga shamo natin, mga kabir na hindi naman masyado na ibibenta, kaya ano. And ano, mas madali kasing i-manage mga kabukas pag isang klaseng manok lang yung alaga, katulad ng paitlugin. So wala ka na masyadong iniisip. Basta ang goal mo is makapag-produce ng katulad sa pagbibreed na gagawin natin, makapag-produce ng fertile eggs, ng day old chick hanggang sa RTL. Yun lang ang goal mo lagi. Wala ka nang ibang isipin na ano, na ibang klaseng manok. Ang maganda sa breeder mga kabukals, sa breeder na alaga, pwede talaga silang pakainin ng Madre de Agua 50-50. 50-50 ratio kasi magkasamang tandang. Unlike sa layer lang na pan-table eggs, kailangan talaga hindi bababa yung kanilang ano, layer feeds. Kasi pag bumaba yon, ano talaga, humihina ang egg production. Kaya hindi sila pwede talagang gamitan ng masyado. Supplement konti lang. Hindi sila pwede masyado gamitan ng greens. Kailangan pa rin talaga nila yung ano, Madre de Agua. Yung Madre de Agua, yung layer feeds. Yan. Mamaya tutusok na natin to. Madali na lang pag tusok-tusok eh. Yan mga kabukal, so magbubutas tayo para ano, tusok na lang na tusok mamaya. Parang napier, paras na sa ano, pagtatanim ko ng napier, binubutasan ko muna. Yan. Tapos saka itutusok. Kaya mga kabukas, ganyan lang ginagawa natin pagbubutas Importante lang dyan, may lubog natin yung parehong node. Ayan. Yan po. Yan lang. Tapos mamaya i-ano natin yan, pag tusok natin i-cultivate natin para bumaba yung lupa. Ayun na mga kabukals, isang diretsyuhan yung ginawa natin para tusok na lang ng tusok ang tusok, and then tabon ng tabon. Ayan. Hindi ko na nailiko doon, isang diretsyuhan na lang yung ginawa ko. Hindi ko na nailiko doon sa may hagdan
Yan lang muna kasi ano, alanganin na rin, mag-aalas 5 na. Yan, tutusok na tayo. Yan. Ito mga kabokals. So, madali namang makita kung alin yung nasa ilalim sa taas. Ibig sabihin yung pinaka-base niya, yung magulang sa ilalim, pataas. Kasi titignan niyo lang po yung yung tubo ng node. Siyempre pag ganun po, may pag ganun po yung pag ganun, ibig sabihin ganyan. Yung kunyari ganyan, ayan oh. Pag ganun yung ng node. Ibig sabihin yung dahon pataas. So andito yung lubog natin sa baba. Yan. So ganyan. Yan. Ito. Yan. Tusok lang muna ng tusok. Ito okay lang kahit isang node lang yung lumitaw. Importante nga 2 to 3 nodes dapat yung nakalubog. Yan. Actually kahit mapagbaligtad nyo ito mga kabokals, tutubo pa rin eh. Nasubukan ko din napagbaliktad ko. Kahit baliktad, tumutubo pa rin. So ganito yung mga kabokals, ayan oh. So ito yung taas, ito yung baba. So ito dapat ay lulubog. So 1, 2, dalawang node yung tatlo pa nga ayan oh. Tatlo yung node na may lulubog. Okay lang 'yan. Ito. Yan. Yan. 1, 2, yan. Dalawang node. Tatabunan pa yan mamaya mga kabokals. Tapos yan, 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kasi ito mga kabukals, alam nyo ito, yung nasa lupa, kahit nasa lupa na yan, may lalabas po dyan, may sisingaw dyan. So, okay lang yan na, kasi malulubog ng konti sa lupa yan eh. Pero magkakaroon ng tubo yan. Tutubuan yan. Lalabas sa lupa. Yung ganyan lang po sa kasimple eh. Ako ganito lang magtanim. Kaya naman pong mga nakasubaybay sa akin, nakita nyo naman po kung gaano karami yung Madre de Agua natin sa old area. And then dito kung paano natin naparami. Ganyan naman po sistema ko. Wala lang cultivation na ginagawa. Basta tusok lang. Yan, naguhukay lang ako ng ganyan para lang madali siyang itusok. Hindi na natin kinukultivate yan. Wala nang special na ginagawa sa lupa. Hindi na ako naglalagay ng pataba. And subok ko naman, maganda naman ang resulta. So diba, hindi na natin babaguhin yung sistema natin na yun. Ganun naman eh, makita mong gumagana naman eh, ba't babaguhin mo pa? Ayan. So yan, single lang diba, pero tutusukan pa uli natin. So ubusin ko na ito kasi wala nang oras eh, alas 5 na eh. Ubusin ko na ito, dodoblehan ko kung ilan ang maidoble. Yan, basta isang hilera po yung natapos natin ngayon. Yan, so dodoble ako muna mga kabokals, papakita ko sa inyo mamaya. Ayan na mga kabokals. So 4 dito, and then yan dito ay 3 na. Yan. Kasi nga itinusok ko lahat para isang linyahan na lang. Maganda rin kasi yung ganyan mga kabokals kasi expected na hindi po lahat yan mabubuhay. Kaya maganda po more than 1 yung nasa isang butas para sigurado na may mabubuhay. Para lahat po ng butas ay meron. So yan, tatabunan ko na. So sa pagtatabon mga kabokals, ngayon lang. Di ba nabutas tayo? Parang yung ginawa natin kahapon sa Napier. Kaya lang kasi doon bareta ginamit ko gawa nung hindi ako nakapagdala ng itak.
So yan oh, natabunan na. Tapos didiligin ko to mamaya. Didiligin. Tapos ano yan? Since hindi masyado maulan ngayon, kailangan yan araw-araw ang dilig mga kabokals. Hanggang sa mabuhay siya. Ito naman mga 2 to 3 weeks lang. May ano na to, magkakaugat na to. Tapos magkakaroon na yan ng ano ng dahon. So yun. Pero kailangan ano, pagka mainit ang panahon, alaga pa rin. Yan, kailangan maalaga pa rin sa dilig mga kabokals pagka mainit ang panahon. Pero pagka maulan naman, okay lang. Hindi ko sinasikaso to nung tag-ulan kasi marami pa tayong alaga nga. Wala tayong, may mga pato pa itong area na ito. Maganda sana magtanim, tag-ulan talaga. Yan ang pinaka-the best. Pero ito naman, may tubig naman tayo, wala problema yan. Tsagain lang talaga sa dilig. Actually, mas mabilis nga mag-ugat. Kasi mainit yung lupa, tapos basa siya lagi. Mas mabilis siyang mag-uugat. Yan lang. So, umpisa pa lang ito mga kabokals ha. Umpisa pa lang ito. Marami pa tayong tataniman dito sa ating area. Pupunuin talaga natin. Ipinuposisyon ko lang na hindi rin masyadong masukal. Kumbaga may style pa rin. May style pa rin yung ating mga Madre de Agua kahit marami sila dito sa loob. Lalagyan natin ng style. Yan. Para hindi tayo masyado magsukal. Ang ganda pa rin tignan. And so, yung mga future plots natin na isasaalang-alang natin, katulad nga ng expansion natin sa Babuyan. So kailangan may mag-giveaway tayo doon sa expansion na yun. Sa future expansion. Yan na mga kabokals, natabunan na natin. So ganun lang pong kasimple ang aking pagtatanim. Ito, subok na mga kabokals. Kung kayo po yung dati na sa channel ko, subok na po ang ganitong klase ng pagtatanim ko. Kaya simple lang talaga magtanim ng Madre de Agua. Yan, so ito ay umpisa pa lang mga kabokals ha. Abangan nyo yung ating mga ibang area pa dito na tataniman. Itong isang hilera na to marami na rin ito. Pagka ito ay yumabong, marami na rin makukuha rito. Kung mga 2 sako siguro, kaya. Basta yan ay lumago, kayang-kaya po. Ayan. And then ito pa nga, ito kinapos lang tayo pero yung diretsuhan na yan ilalagyan pa natin yan. So yun mga kabukals. Yung kabila oh, 'di ba? Ganyan po magiging itsura niyan. Ganito. Yan, ganyan magiging itsura niyan mga kabukals. Ito nga hindi pa dikit-dikit. Oh, hindi pa masyadong dikit-dikit 'yan. Ganyan ang magiging itsura niyan. Pero ito kasi sobrang dikit sa yero to Sobrang dikit sa bakod Yan. Kaya ang ginawa ko dito sa tinanim natin ngayon, medyo may espasyo mula sa bakod. Kasi pagka tag-init mga kabukals, dumikit siya sa yero, napapaso, nasusunog din yung dahon. Kaya medyo nilagyan natin ng espasyo. Hindi natin masyadong idinikit sa yero. Yan. Pero ganyan na magiging itsura niyan pagka yumabong siya. Ayan. So ito, didiligin ko na lang mga kabokals. Didiligin ko na lang mamaya. Unahin ko muna yung pagpapakain natin mga alaga. Magpapakain pa tayo. Pero yan isang diretsyuhan mga kabokals, mahaba-haba yan. So malaking tulong po yan sa ating pulutong. Hindi sa ating pagpapakain ng mga ating alaga. So malaking bagay po yan. Tuloy-tuloy lang po tayo mga kabokals. Lahat po ng mga pwede natin taniman dito, tataniman natin katulad po ng ginawa natin sa old area. So unti-unti po ay magagawa po natin yan. So yan mga kabokals, and yung mga gulay nga pala, wait lang po kayo at meron na ako dyang talong at saka patola. Naghahanap pa ako ng pechay at saka ng sweet corn at saka ng ampalaya, saka iba pang may tatanim natin. Pero inuuna ko muna yung mga Madre de Agua and then susunod yung mga gulay mga kabokals. So yun, simpleng pagtatanim lang mga kabokals Sabi ko nga,
Madre de Agua, napakadali po patubuin yan. Yun po yung sistema ko pero hindi ko lang po alam sa iba, pero yun po sa akin. Yun naman po subok na subok ko na. Nakita nyo naman po yung ating mga tanim sa old area, napakarami. And then ito, naparami na rin po natin ngayon. Ganun lang din po ang ginagawa ko. Ayan. So mga kabukas, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong muling pagsama. Sa lahat po ng mga solid kabukas, sa mga solid viewers, maraming salamat. Siyempre sa ating kaibigan po, Sir Boyet. Sir, thank you so much. So muli, ito yung kabukas farmer. Nagsabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at kumilos. Siguradong ulan ang ating amazing na buhay. Bye-bye!